be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa oras na ito, alam ko napakasarap ang buhay sa Panginoon. Pero bago tayo mag-worship, bago natin nawitan ng Panginoon, hindi ko alam tayo natin. Bilang Diyos ng mga Panginoon sa lahat. Lord, sa umaga ito, na narito po ang Panginoon. Lord, nagpapasalamat na inisip niyo ang bawat isa upang Lord, maranasan namin
Isang pinagpala at mayamang umaga sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ibang panig ng mundo. Muli po isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Camille N. Valdez at isa po ako sa mga primary ni Pastora G. Rose de Lenya. At ngayon po ako po ay nagagalak dahil sa napakagandang balita na hatid ng Diyos sa umagang ito para sa ating lahat. Nais ko pong basahin sa unang Korinto chapter 10 verse 13. Sabi po niya dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Pagpalain po ng Diyos ang kanya pong mga salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakila po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa umagang ito. At nagpapasalamat po kami sa inyo pong magandang balita sa umagang ito. Lord, dalangin ko po na patuloy na pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig, ang lahat ng nanonood, Panginoon, at ganun din po sa magbabahagi po ng inyo pong mga salita. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nais ko pong ibahagi sa umagang ito, blessing of testing. Alam ko po ngayon na tayo pong lahat ay nakakaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok na sa panahon po ngayon, we are still currently facing pandemic. Diba? Almost 2 years na yung pandemic na yan. At hanggang ngayon, nararanasan pa rin po natin. Tayo pong lahat, bata man, matanda man, mayaman o mahihirap, lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok. At yung iba nga po hanggang ngayon, nawawalan na ng pag-asa. Diba? Yung iba ngayon, hindi na kayang ipagpatuloy pa dahil lugmok na, nahihirapan ng magpatuloy. Alam niyo po, lahat po tayo nakakaranas ng pagsubok. Pagdating po sa pagsubok ng buhay, wala po yan exemption, wala po yan exempted. Kahit yung mga pastor, kahit yung mga matataas na tao, nakakaranas po yan ng pagsubok. Sabi ko nga po kanina, may mga tao ngayon depressed na, may mga tao ngayon na sobrang stress na at hindi na po alam kung ano po yung gagawin. Kaya po sa pagkakataon pong ito, alam niyo po, nais ng Panginoon ipakita sa atin na sa bawat pagsubok na atin pong pinagdadaanan, ang Diyos po ay meron po siyang pagpapala sa atin. Alam niyo po, ang problema or yung pinagdadaanan po natin, dadaan lang yan. Ibig sabihin, kapag dadaan lang yan, hindi yan magtatagal. Panandalian lang po yan. Yung mga pagsubok, yung mga problema na atin pong pinagdadaanan ngayon, kapatid, pansamantala lang yan. Dadaan lang yan. Hindi yan magi-stay sa buhay mo forever. Amen? At alam nyo po, kung meron man tayong hindi matatakhasan, kung meron man tayong hindi matatakbuhan at matataguan, wala pong iba kundi ang problema. Kasi po, ang problema, parte na po yan ng buhay natin. Kahit saan tayo magpunta, kahit anong pagtatago, kahit anong pag-iiwas po yung gawin natin, ang problema, hindi po yan lalayo sa atin. Amen. Kasi nga po, ang problema, parte na yan ng buhay po natin. Sabi ko nga po kanina, marami ngayon stressed, pagod. 'Di ba? Yung iba pinipili na lang na sumuko kasi hindi na po kinakaya. Lalo ngayon, pandemic, walang trabaho, wala nang mapagkuhanan ng pagkain, at lahat po ng tao nakaka-relate po diyan. Pero alam niyo po, this morning, the Lord wants to tell us something. Amen. This morning, gusto pong sabihin sa atin ng Panginoon na anak, meron akong magandang balita sa iyo. Na anak, etong yung pinagdadaanan mo ngayon, meron yan kalakip na pagpapala. Amen po ba? Alam niyo po, Jesus has a blessing in every trials of our lives. Amen. Kaya ngayon sa pagkakataon pong ito, nais ko pong ibahagi yung tatlong pagpapala ng Diyos sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng pagsubok sa ating buhay. Una pong pagpapala ng Diyos, hope, pag-asa. Sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, tapat
ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Ibig sabihin po, the faithfulness of the Lord gives hope in our lives. Amen. Kaya po, kung tayo nakakaranas tayo ng pagsubok ngayon, kung tayo may pinagdadaanan po natin ngayon, huwag kang malulungkot, huwag kang mawawalan ng pag-asa because the Lord we are serving ay nagbibigay po ng pag-asa sa buhay po natin. Amen po. Alam niyo po, kung bakit minsan, kung bakit madalas, hindi po natin nakikita yung pagpapala, bakit hindi po natin nakikita yung hope na nagmumula sa Panginoon is because nakafocus po tayo sa problema. Is because nakafocus po tayo sa mga pagsubok na ibinibigay ng mundong ito sa atin. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, anak, ako yung Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Kaya sa bawat pagsubok, let us always remember that God is faithful, that God is able, na hindi po niya tayo pababayaan, na bibigyan po niya tayo ng pagsubok. Amen. Normal lang panghinaan ng loob. Pero yung mawawalan ka ng pag-asa, yung sukong-suko ka na, it's not normal. Dahil ang Diyos po, andyan po siya para bigyan tayo ng pag-asa. Ang Diyos hindi siya nakakalimot. Kasi sabi ng Panginoon, no, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ano pong ibig niyang sabihin? Kapatid, hindi lang ikaw yung may problema. Hindi lang ikaw yung nakakaranas ng pagsubok. Maaring yung iba, pinagdadaanan din yung pinagdadaanan mo ngayon. Kaya, ang Panginoon po napakabuti dahil ang Lord nagbibigay po siya ng pag-asa. Pag-asa sa mga nakakaranas ng pagsubok. Amen. Pangalawa po, strength. Amen. Sabi po niya dito sa kanyang salita, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Amen. Alam niyo po, ang problema talagang nakakapanghina po yan. Yung wala kang maulam, di ba? Yung wala kang trabaho, yung wala ka ng allowance, wala ng baon, ganyan. Alam niyo po, nakakapanghina po yan. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, anak, bibigyan kita ng kalakasan. Kaya mo yan, anak, kasi ako yung nagbibigay ng lakas sa'yo. Alam niyo po, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng testing ng buhay po natin, huwag po nating kakalimutan na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, na ang Diyos po natin ay buhay at kaya niya po tayong palakasin. Kaya niya po tayong tulungan sa lahat ng pinagdadaanan po natin. Amen po ba? The Lord will give us strength. The Lord will strengthen us. Kasi po ayaw po ng Panginoon na kapag tayo po nakakaranas ng pagsubok, yun bang susuko na lang tayo? Yun bang hahayaan na lang natin na wala na tayong gagawin? Hindi po. Kaya nga po ang Panginoon, lagi po siyang may magandang balita sa atin. Unang-una sa lahat, hope. Amen? Ang Diyos nagbibigay ng pag-asa. Pangalawa, ang Diyos nagbibigay po siya ng kalakasan. Amen po ba? Kaya ngayon po, wala pong dahilan para huminto. Wala pong dahilan para sumuko. Walang dahilan para hayaan natin yung buhay natin na bumagsak at kainin tayo ng problema. Kasi ang Lord, nagbibigay po yan ng kalakasan. Yun bang kalakasan na hindi lang sa physical na pangangatawan natin, but in all aspect ng buhay po natin, the Lord will strengthen us. Kasi po kung mahina tayo, hindi po natin kayang pagtagumpayan yung problema natin. Kung mahina po tayo, wala po tayong magagawa. Kaya ang gagawin po natin, aasa tayo sa kalakasan at sa pag-asa na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Because we can do nothing without the Lord. Amen. Kaya nga po, patuloy po tayong magtiwala, patuloy po tayo na dumipende sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Sabi ko nga po kanina, the Lord is able. The Lord is faithful in our lives sa lahat ng nagtitiwala at patuloy na dumidepende at umaasa sa Panginoon. Kaya sabi ko nga po, walang dahilan para bumagsak ka, walang dahilan para sobrang ma-stress ka. Kasi naniniwala po ako na kapag tayo nakakaranas ng pagsubok, kaya maraming tao ngayon
pinanghihinaan ng loob, kasi nakafocus sa problema, nakafocus na hanggang dito na lang ako, hindi ko na kayang lagpasan pa yung problema kong ito, wala na talaga, hindi ko na kaya, kaya sige, hayaan ko na lang. Diba? Kung mapapansin po natin or evaluate po natin minsan yung sarili natin, minsan, mas madalas, pinanghihinaan po tayo ng loob. Pero, ang Diyos po, magandang balita, nagbibigay po siya ng kalakasan kapag tayo po aasa sa Panginoon. Amen ba? The blessing of testing, una sa lahat, pag-asa. Kapatid, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang Diyos, nagbibigay siya ng pag-asa. Number 2, strength. The Lord will strengthen us in all aspects of our lives. Number 3, victory. Pangatlong pagpapala sa kabila ng ating mga pagsubok sa buhay, victory. Bakit? Because the Lord we are serving is victorious. Kaya tayong mga anak po niya, matagumpay din po tayo. Kaya tayong mga anak niya, kahit anumang pagsubok yung ibigay sa atin ng mundo, kahit anong pagsubok yung mapagdaanan po natin, naniniwala po ako na kaya nating pagtagumpayan yan because the Lord is victorious. Amen po. Alam niyo po, sa bawat pagsubok, there is always a victory. Amen. Hindi po ipahihintulot ng Panginoon na pagkatapos ng pagsubok, wala lang mangyayari. Kasi po gusto po ng Panginoon maging maganda yung buhay po natin. Gusto po ng Panginoon na yung buhay po natin, maranasan po natin yung mga pagpapala na ibinibigay po sa atin ng Lord sa buhay po natin. Kaya ngayon, kung isa ka sa may pinagdadaanan, kung isa ka ngayon sa may mga mabibigat na problema, I hope etong tatlong pagpapalang ito matanggap po natin ngayon. And I declare po sa umagang ito na itong pagpapala na ibibigay po sa atin ng Panginoon ay matanggap po natin. Alam niyo po, etong tatlong to libre lang. Wala pong bayad. Amen. As long as na nagtitiwala tayo sa Panginoon, as long as na we want to receive this blessing na nagmumula po sa Panginoon. Alam niyo po, grabe ang Lord. Diba? Almost 2 years na ang pandemic. Pero we are still breathing, diba? Meron pa tayong kinakain. Ligtas pa rin tayo because the Lord is faithful. Amen po. Sabi po ng Panginoon, nais ko pong basahin ulit dito sa kanya pong mga salita. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Ano pong ibig niyang sabihin? Ibig sabihin po niyan, kaya nararanasan mo yung pagsubok mo ngayon sa buhay dahil naniniwala ang Panginoon na kaya mo yan lagpasan. Dahil ang Diyos, yung hope mo, yung strength mo, yung victory ay nagmumula yan sa Panginoon. Amen. Kaya sa pagkakataon pong ito, sabi ko nga po, baka marami po sa atin nawawalan na ng pag-asa, baka napakarami po sa atin ngayon nanghihina na, diba, pinanghihinaan na ng loob, sobrang stress na, andyan na yung depression, andyan na yung anxiety, kasi hindi na kayang i-handle pa yung pagsubok na pinagdadaanan. Baka kaya hindi po natin nararanasan yung pagpapala ng Panginoon is because sinusolo po natin yung problema natin. Baka hanggang ngayon, nahihirapan po tayo kasi hindi pa po natin sinusurrender lahat sa Lord. Baka hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin, nabibigatan pa rin tayo kasi hindi pa po natin isinusuko lahat sa Panginoon. Kaya ngayon po, nais ko pong manalangin at sa akin pong pananalangin, nais ko po na sabayan niyo po ako sa pananalangin. Ito po yung simbolo na isinusuko po natin ang lahat sa Panginoon, na ino-offer po natin lahat sa Panginoon, na Lord, gusto ko pong maranasan yung pagpapala mo. Gusto ko pong maranasan yung hope, yung strength, and yung victory, Panginoon. Kaya sa pagkakataon nito, kapatid, pwede ka bang sumabay sa panalangin? Because naniniwala po ako na ang pananalangin po, makapangyarihan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa napakagandang balita.
Salamat, Panginoon, sapagkat ipinakita mo sa akin kung gaano mo ako kamahal. At sa oras pong ito, Panginoon, lahat ng bigatin, lahat ng pagsubok, lahat ng problema na akin pong kinakaharap at akin pang kahaharapin, Panginoon, isinusuko ko po sa inyo lahat. Isinusurrender ko, Panginoon, wala po akong itinitira sa buhay ko. Lord, alam ko po, hindi po ako karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala. But because you are faithful, but because, Lord, you are able, nararanasan ko po ngayon yung pagpapala mo. At sa umagang ito, Panginoon, inaamin ko po na ako po ay nagkasala at hindi po nararapat sa kahit ano pong bagay. Dalangin ko po, Panginoon, na sa umagang ito, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Patuloy po kitang tinatanggap bilang hari at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po muli ay manalangin. Dakila naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, once again, nagpapasalamat po kami. Nagpupuri po kami, Panginoon, sapagkat napakaganda ng balita mo sa umagang ito para sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy niyo po kaming pinapalakas. Patuloy niyo po kaming binibigyan ng pag-asa. Patuloy niyo po kaming pinagtatagumpay sa bawat pagsubok na amin pong pinagdadaanan. Lord, maraming salamat po at sa pagkakataon pong ito, Panginoon, lahat ng aming pinagdadaanan at amin pang pagdadaanan, Panginoon, isinusuko po namin sa iyo at patuloy po kaming nagtitiwala, patuloy po kaming aasa, Panginoon, sapagkat, Lord, Ikaw ang Diyos na tapat, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, at Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng katagumpayan sa lahat, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Amen and amen.